Hindi ba ito si Pamilya Chu, na buntis bago ikasal na si Chu Xinlian, 19 na taong gulang pa lang, pero nanganak na sa kalsada? Ma, mukhang manganganak na ako ng maaga. Manganganak ka na? Sabihin mo nga, tama ba ang ginagawa mo? Ayos lang ba to, ang mabuntis ng hindi kasal? Wala akong pakialam. Oo nga pala. Sabi ng kapatid mo, may bibilhin siyang game graphics card, kulang pa ng 50,000 piso. Oo nga, iyon nga. Ipadala mo na agad ang pera. Ma, Nanganak sa gitna ng kalsada. Oo nga. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Narito na si Lord Jin. Umalis na kayo riyan. anak. Dadalhin ka ni nanay sa ospital. Siya nga, Chu Xinlian, ang lahat ng pera ng pamilya natin ay para sa kapatid mong lalaki. Kahit ikaw pa ang nangunguna sa klase, hindi kita bibigyan ng kahit isang piso para sa matrikula sa kolehiyo. ayaw akong bigyan ni na papa at mama ng matrikula. Kaya kailangan kong magtrabaho mag-isa. Magandang araw, Lord Jin. Presidente Jin, laging minamadali ako ni matandang ginang na ihanap ka ng mapapangasawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo naman sa akin. Yung malinis at walang bahid. Ikaw, mamaya, dalhin mo ang mga bulaklak na ito sa meditation room. Oh, sige po. Hoy! Ano bang tinitingin-tingin mo riyan? Araw-araw nagdarasal at nag-aayuno si Lord Jin. Hinding-hindi niya gusto ang mga babae. 18 taong gulang ka pa lang na bata. Pero iniisip mo na araw-araw kung paano makukuha ang atensyon ni Lord Jin. Mag-ingat ka. Baka mapahamak ka lang sa kanya, hump. Hoy! Kuya, 30 taong gulang ka pa lang, pero bakit parang 300 taong gulang ka na kung kumilos? Araw-araw kang nagtutunog ng insenso at nagsusulat ng sutra, pati pagsusulat pinag-aaralan mo. Sa dami ng pera ng pamilya nyo, hindi mo man lang magastos ang mga ito. Manahimik ka. Hindi naman sa ayaw kong manahimik, pero ang nanay mo, ang ninang kong si Professor Jin, lagi akong pinapaalalahanan na kahit ang pamilyang Jin ang pinakamakapangyarihan sa Imperial Capital, kakaunti lang ang inyong mga anak. Sa laki ng kayamanang ito sa hinaharap, wala mang lang magmamana. Sinya, habang bata ka pa, buo ka na ng pamilya. Wu Chen, tingnan mo, maraming pagpipilian dito. Siguradong may isa na magugustuhan mo rito, di ba? Wu Chen, gawa ito ng nanay mo, na isang sikat na propesor sa medical school. Siya ang mismong gumawa ng pabangong ito para sa iyo. Siguradong, hindi mo na ito mapipigilan ngayon. Mukhang gumagana na ang pinasadya kong pampagana para kay Lord Jin. Kuya, tingnan mo sila. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman. Bilisan mo at ipakita mo na ang galing mo kay Lord Jin. Lumabas ka.
Kuya, huwag kang magmadali. Kung hindi mo gusto ang mga babaeng ito, meron pa sa labas. May isa pang grupo sa labas ng pinto, ipapasok ko sila rito. Lumabas kayo, labas. Bulag ka ba? Pasensya na po, pasensya na talaga. Wala kang modo? Bibigyan kita ng leksyon. Umalis kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Sandali. Narito lang ako para magbigay ng bulaklak. Huwag kang matakot. Wala akong anak. Hindi ako nagbebenta ng sarili. Bakit ka ganyan? Gusto mong magdagdag ng presyo? Kabayaran, kunin mo to. Wala na tayong utang sa isa't isa. Huwag mo akong tatangkain na i-blackmail. Ayoko ng gulo. Kuya! Kuya? Kuya? Ayos ka lang ba? Hindi ko akalain na si Wu Chen ay ganito katapang sa unang pagkakataon. Oh, tama nga pala. Heto ang cheque na nagkakahalagang 5 milyong piso. Kabayaran mo ito. Gamitin mo hanggat gusto mo. Hinding-hindi niya dapat ako makilala. Dahil kung hindi, siguradong iisipin niya na ginagamit ko ang bata para gipitin siya. May problema ba ang taong to? Tinulungan siya ni Lord Jin ng maayos. Bakit bigla siyang tumakbo? Hayaan mo na. Mami, Yuan-Yuan. Sa sobrang lamig ng panahon, bakit pumunta rito si Yuan-Yuan? nakalimutan ni Mami na magsuot ng guwantes. Natatakot si Yuan-Yuan na lamigin si Mami. Napakabait talaga ni Yuan-Yuan. Hindi nilalamig si Mommy. Mahina ang katawan mo. Huwag ka nang lumabas sa ganitong kalamig na panahon. Mami, ang thalassemia ko na to ay isang genetic na sakit. Dahil ba to sa wala na si Daddy, kaya nahihirapan si Mami na mag-isang nagpapalaki sa akin? Oo, wala na ang daddy ni Yuan-Yuan. Pero huwag kang mag-alala, Yuan-Yuan. Magtatrabaho ng mabuti si Mommy para mapagaling si Yuan-Yuan. Yuan-Yuan, bait ka ha? Doon ka muna maupo sa express station. Matatapos na si Mommy at uuwi na tayo agad. Sige po. Yuan-Yuan. Yuan-Yuan. Mama, hindi masakit si Yuan-Yuan. Ospital, kailangang pumunta sa ospital agad. Hoy, kuya, yung madalas mong daladalang Jade Dragon Buckle noon, parang ilang taon ko nang hindi nakikita. Pinapos lang ang kailangang gawin para sa akin? Lagi kang nagsasalita nang hindi ko maintindihan. Yuan-Yuan, kapit lang. Malapit na tayo. Hoy, anong problema mo? Mag-ingat ka sa paglalakad. Pasensya na po, pasensya na. May sakit ang anak ko. Nagmamadali lang po ako. Kahit nagmamadali ka, di ka dapat tumatawid sa red light. Tama na, payaan mo na siya.
Tabi kayo. Buksan ang pinto. Pasensya na po, hindi pwedeng pumasok ang pamilya. Yuan. Ang bata ay may malalang talasimya, hindi tumitigil ang paglabas ng likido kahit may benda at wala ring tugma na hematopoietic stem cells. Kailangan ng umbilical cord blood mula sa kamag-anak. Nasaan ang tatay ng bata? Ang bata. Walang tatay ang bata. Doktor, nakikiusap ako. Gumawa ka ng paraan. Iligtas mo si Yuan. Ang swerte mo. Ngayon ay narito si Medical Academy ng Professor Jin sa ospital natin para sa isang lecture. Siguradong may paraan siya. Ganito, gagawin ko muna ang pangunahing lunas. Pumunta ka na para magbayad. Opo, sige. Ang balanse ng iyong account ay hindi sapat. Ang balanse ng iyong account ay hindi sapat. Hello, ma. May sakit po si Yuan ngayon at kailangan ng pera. Pwede po ba akong mangutang sa inyo? Yung pabigat na yon, dapat lang na mawala na siya, bakit pagagamutin? Ma, si Yuan ay inyo mismong sariling apo. Huwag kayong mag-alala. Kapag pinahiram niyo ako, siguradong babayaran ko kayo. Ay, ma. Hoy, may pera ka ba o wala? Umalis ka rito kung wala kang pera. Huwag kang humarang sa daan. Ayaw ko sanang humingi ng tulong sa'yo, pero para kay Yuan, wala na akong ibang magagawa. Tumabi kayo sa daan. Professor Jin, maraming salamat po sa inyo ngayong araw. Walang anuman. Basta sa araw-araw, tulungan Sige. mo akong mag-abang. Sige po. Tingnan mo kung mayroong babagay na dalaga para sa Wuchen namin. 35 na siya, pero wala pa ring asawa. Director, wala akong perang panggamot sa anak ko. Siguradong may halaga po itong gamit na ito. Gusto niyo po ba itong kunin? Ang Dragon Clasp na to, hindi ba kay Wuchen ito? Itong Dragon Clasp ay pamana ng pamilya namin mula sa palasyo. Mula pa noong Ming Dynasty hanggang ngayon, ilang daang taon na ang nakalipas. Ano? Bakit ito nasa sayo? Ibinigay po ito sa akin ng tatay ng anak ko. May sakit ang anak ko na genetic na thalassemia at nasa emergency room siya ngayon. Wala na talaga akong pera, kaya inilabas ko na ito. Hindi ba ito ang genetic na sakit ng pamilya nating mga pamilyang Jin? Nagkaroon din ng ganitong sakit si Wuchen noong pinanganak siya. Matagal kaming naghanap sa pamilyang Jin bago nakakita ng katugmang stem cells para gumaling siya. Ibig bang sabihin? Itong Dragon Clasp, interesado po ba kayo? Sapat na ba ito para sa bayad sa ospital? Hindi ko kailangan ng pera. Ang sakit ng bata, ako mismo ang bahala. Lahat ng bayad sa ospital, isulat niyo lahat sa account ko. Talaga po? Maraming salamat po. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Lahat kayo? Sumunod sa akin sa emergency room. Wuchen, Wuchen? May anak ka na. Ano? Ibinigay mo ba ang Jasper Dragon Buckle ng pamilya natin sa isang babae? Nanganak siya ng anak mo, kaya dapat mo siyang pakasalan? Baog ako. Saka, isa lang siyang masamang babae na binabayaran. Hindi siya karapat dapat maging asawa ko. Sandali lang. Anong binabayarang babae? Ang babaeng nakasama mo 5 taon na ang nakalipas, hindi ko binayaran para kuhanin. Ayos ka lang ba? Di ko akalain na ganoon pala katindi si Wuchen sa unang pagkakataon. Oo nga pala, ito ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso bilang kabayaran sa iyo, gamitin mo sa gusto mo, kunin mo na. Sabi ko na sa inyo, hindi ako masamang babae. Ako, hindi naman sa ganoon. Ano? Pinili siya ni Lord Jin? Oo. Bakit? Isa siyang mabait at dissenting bata. Nagtrabaho agad pagkatapos ng graduation sa high school. Hi! Nakakaawa naman ang nangyari. Huwag mong ipagkakalat ang tungkol dito. Masisira ang reputasyon ni Lord Jin. Natatakot akong maapektuhan ang imahe mo, kaya tinakpan ko ang balitang ito. Sabi mo masama siyang babae? Napaka-unfair mo sa kanya. Ma, tulungan mo akong magsagawa ng paternity test sa bata. Nasa Haicheng ako, papunta na ako riyan agad. Ma, tulungan niyo ako sa akin at sa bata na magpa-paternity test. Nandito ako sa Haicheng, pabalik na ako agad. Sige, aayusin ko na agad.
Naku, tingnan mo ito. Ang girlfriend ni G. Arong ay humihingi ng 200,000 piso na dote. Kulang pa tayo ng 100,000. Paano na ito? Kung hindi lang dahil kay Chusin Lian na nabuntis ng di pa kasal at di makapag-asawa, sana nakakuha tayo ng dote para pandagdag kay Jayarong. Wala akong pakialam. Tatay Ma, gumawa kayo ng paraan. Oo. Hay, huwag kang magmadali. Si Chusin Lian, di ba may anak siya? Maraming tao ngayon ang walang anak, siguradong may kukuha sa kanya. Makikipag-ugnayan tayo, ibibigay natin siya sa iba, at doon na darating ang pera, di ba? Ha. Sige. Ang batang ito, sa wakas ay may silbi rin. Hayaan nating mga ulit ang ate ko. Tama ka. Kung di sapat ang isa, dalawa. Kung di sapat ang dalawa, tatlo. Di ba ang pera natin ay magiging tuloy-tuloy na? Ang galing talaga ng paraan mo. Chu Sin Lian. Mabuti naman at narito ka. May pera ka pala, pero hindi mo binibigay sa kapatid mo para sa dote. Bakit mo pa ginagastos para gamutin? Ang batang ito? Tatay, anong ginagawa nyo? Tatay Ma, anong gagawin nyo? Naitay, anong ginagawa nyo? Sabi ng doktor, kailangan pa ni Yuan Yuan ng oxygen at dextrose. Hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto. Ibagsak nyo siya ngayon din. Tulungan nyo kami. Halika kayo rito, bilis. Lola ako ng batang ito. May sakit sa isip ang nanay niya, sasaktan niya ang sarili niyang anak. Mama, Bitawan niyo niyo ako. Gusto ko si Mami. Nanghihina na si Yuan Yuan. Bitawan nyo na siya. Masama na ang lagay ng bata. Pigilan niyo siya. Huwag niyong hayaang mapabayaan ang pagpapagamot sa bata. Alis. Wuchen, lumabas na ang paternity test? Anak mo nga siya talaga. Malubha ang sakit ng batang yon. Isang batang babae na nag-aalaga ng anak, masyadong mahirap ang pinagdadaanan niya, pumunta ka na rito agad. Kagagraduate ko lang ng high school. Nandito lang ako para kumita. Pambayad sana sa tuition ko. Hindi ako masamang babae. Ang galing mo talagang magpanggap. Jin Wuchen, wala ka talagang puso. Xiaolian, Yuan Yuan, sana ay maging maayos ang lahat. Yuan Yuan, patawarin mo si Mama. Kung nandito lang ang papa mo, hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Aray, Tay! Tay, ang pendant na ito, bigay ito ng tatay ng bata noon. Yari ito sa Jade, siguradong mahal ang halaga nito. Ibibigay ko to sa inyo. Makaawa ko, ibalik nyo na sa akin ang anak ko. ang lalaking yon. May maibibigay ba siyang maganda? Sa isang masamang babaeng tulad mo? Umalis ka sa harap ko. Mami, bitawan niyo ako. Gusto ko si Mami. Yuan Yuan, ililigtas ka ni Mama. Ililigtas ka ni Mama. Mama, patawad po. Hindi na kaya ni Yuan Yuan. Uy! Anong nangyayari? Naku, mukhang wala na ang bata. Totoo nga, wala na siya. Huwag kayong mag-alala. Pwede pa nating pagkakitaan ng mga parte nito. Oo nga, ibenta ang mga parte. Ha ha ha. Ang mga tao ko, nagawa mo pang galawin? Ang tao ko, balak mo talagang galawin? Ay. Ikaw bang daddy ko? Narito ka ba para iligtas kami ni Mami? Oo. Pa, bakit mo ibinigay sa kanya ang bata? Hindi ko alam. Nabigla lang ako sa pagyayabang niya kanina. Pasensya na. Huli na ako nang dumating. Ipakita mo muna sa akin ang bata. Kailangan muna ng paunang lunas. Bilis. Bilis. Ibigay mo sa akin ang bata. Tara. Sasabihin mo ba ulit na masama akong babae? Hindi ganoon yon. Wala akong balak gamitin ang bata para takutin ka. Huwag ka nang magsalita. Alam ko ang lahat. Naniniwala ako sa iyo. Chusin Lian, ikaw na walang kwentang anak na kumakampi pa sa iba. Ano, tinawag mo pa ang lalaki mo para takutin kami, ganoon ba? Ikaw na masamang babae. Nabuntis ka nang, di pa kasal. Anong silbi ng anak mo? Mabuti pang ibenta ko na lang yan para magkapera. Ang masasamang salita, babalik din sa iyo ang karma niyan. Pwe, sabihin ko sa iyo, huwag mo akong takutin sa mga ganyang bagay. Hindi ako naniniwala sa karma o sa Diyos. Si Lord Jin ang Diyos.
G. Arong. Talaga bang nagawa mong saktan ang anak ko? Sige, Chu Sinlian, ikaw na anak, na walang utang na loob. Nakuha mo pang utusan ang lalaki mo. Napasaktan kami sa mga tao niya. Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? Si Yuan Yuan ay sarili ninyong apo. May natitira pa ba kayong bait sa sarili nyo? Ako ang tatay mo. Ano man ang gawin ko, dapat kang magtiis. Hinawakan ng kamay niya ang anak ko? Dapat lang na mawala yan. Tungkol naman sa bibig, wala na ring silbi yan. Wag na, itigil nyo na. Tama na. Ngayon, hindi na ito bagay na panoorin mo pa. Salamat. Magpahinga ka muna. Ako muna ang magbabantay kay Yuan Yuan. Hindi maaari. Hindi ko iiwan si Yuan Yuan. Ano bang kinakatakutan mo? Kayo, balak nyo ba akong takasan habang wala ako? At pagkatapos ay kuhanin si Yuan Yuan? Tumingin ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko kukunin sa'yo si Yuan Yuan. Simula ngayon, hindi na ako kailanman mawawala sa buhay ninyo. Gagawin ko ang lahat para alagaan kayo ng mabuti. Wala pa sa buong mundo ang tugma sa hematopoietic stem cells ni Yuan Yuan. Kung gusto nating iligtas ang bata, ang pinakamabilis na paraan ngayon ay ang magkaroon muli ng isa pang anak. Ikaw? Payag ka ba? Hindi maaari. Tumututol ako. Ikaw talagang bata ka. Wala ka talagang alam sa panliligaw. Sino ba ang bigla na lang papakasalan ng isang tao para magkaanak? Xiaolian, dahil naging mabilis ang mga pangyayari, hindi ako agad nakapaghanda ng regalo para sa inyo ni Yuan Yuan. Ang mga ito naman ay ipinahanda ko agad sa mga tauhan ko. Bahagi pa lamang ito ng lahat. Isang set ng villa sa tapat ng dagat, isang korona ng pamilya Real, isang parkeng panlaruan para sa mga bata, isang set ng alahas na yari sa jade, at isang gintong kwintas na pamanang yaman. Sister-in-law, sana ay tanggapin niyo ito. Hindi po. Hindi ko po kailangan ang mga iyan. Isang aksidente lang po ang nangyari noong gabing iyon. Hinding-hindi ko gagamitin ang bata para takutin kayo. Alam ko ang lahat. Noong una, nagkamali ako ng tingin sa'yo. Patawad. Xiaolian, noong nakaraan, nagkamali ang pamilya namin sa'yo. Ang mga ito naman ay mula sa aming mga pamilyang Jin bilang pambawi sa inyo ng anak mo. Tungkol naman sa kung paano babawi sa'yo ang batang ito, sabihin mo lang ang kahit ano. Kahit bituin pa ang hingin mo, pababayaan ko siyang humanap ng paraan para makuha iyon para sa'yo. Wala po akong kailangan kahit ano. Ang tanging hiling ko lang ay si Yuan Yuan. Ay lumaking malusog at maayos. Napakabuti mo talagang bata. Mami? Yuan Yuan, gising ka na? May masakit ba sa'yo? Siya bang daddy ko? Siya bang daddy ko? Oo. Ako ang papa mo. Mabuting bata. Ako ang lola mo. Halika, isuot muna natin itong kuwintas na swerte. Ang baby namin, siguradong magkakaroon ng mahaba at malusog na buhay. Mommy, mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-isang palakihin ako. May pamilya na si Yuan Yuan, may papa na, at may lola pa. Tama. Ang ating Yuan Yuan ay may pamilya na. May pamilya ka na rin ngayon. Gising na ang bata. Ngayon ay iuuwi ko na siya para maipagamot. Maligayang pagbabalik sa bahay, young master at young mistress.
Xiaolian, Nasaan si Yuan Yuan? wag mo nang alalahanin ang bata. Nauna ko na siyang nailagay sa klinika sa loob ng bahay. At saka, ipinatawag ko na ang pinakamagagaling na doktor sa buong bansa para pumunta rito. Nandito ako, kaya huwag kang mag-alala. Professor sa medical school ang mama ko? Ang mga pinakamagaling na doktor sa bansa ay lahat estudyante niya? Kaya naman, pwede mo na ba akong ibaba? Hindi pwede. Ay, itong batang to, bakit parang ngayon ka lang nakaranas ng ganitong pag-ibig? Dati ay parang monghe lang, ngayong may asawa na, bakit parang ayaw mo nang bumitaw? Ano kasi? Hindi pa ako nakakaligo. Madumi ako na lang ang lalakad. Bakit ang lapit mo bigla sa akin? Kailangang magpakagaling agad para magkaanak na tayo at mapagamot si Yuan Yuan. Masakit ba? Hindi naman. Ano kasi? Pupuntahan ko muna si Yuan Yuan. Huwag na. Kaya ko nang mag-isa. Sandali. Bakit para ka pa ring bata? Hindi mo alam mag-alaga sa sarili? Nakaya pa ka sa sahig? Paano kung sipunin ka? Akin na ang paa mo. Reserba lang muna ito sa bahay. Pagkatapos nating kumain, hahanap tayo ng bagay sa'yo. Anong klaseng bagay ang para sa akin? Yung may kuneho? O kaya pusa? Hindi na ako bata. Sa paningin ko, bata ka pa rin. Yuan Yuan, oras na para uminom ng gamot. Buka ang bibig. Inom pa ng kaunting tubig. Yuan Yuan, halika rito. Mami? Mami, Daddy, tingnan niyo to. Binilhan ako ni Lola ng maraming laruan. Salamat po, Professor Jin. Bakit Professor Jin pa rin ang tawag mo? Masyadong formal? Tawagin mo akong ma? Ma. Ay, ganyan nga. Kumusta ang lagay ni Yuan Yuan? Stable na ang kondisyon ni Little Young Mistress. Sa tamang gamutan, kakayanin hanggang sa mga anak na si Young Mistress. Walang problema. Salamat sa tulong mo. Daddy at Mommy, bilhan niyo na ako ng baby na kapatid. Kung hindi ay, mahihirapan ako kapag may sakit. Tingnan niyo ang Yuan-Yuan natin, napakabait talaga. Nandito ang bata. Ginagawa mo na naman yan. Ibaba mo na ako dali. Ang mga kamay niya, sa wakas ay hindi na puro pagsusulat. Sino pa ba ang yayakapin niya kundi ikaw? Ang Yuan-Yuan natin, may yayakap din sa kanya. Tara, isama natin ang ating mga mahal na mag-shopping. Tara. Lord Jin, paalis na po ang mga ibang tao. Madam Sir, magandang araw po. Young Mistress, Little Young Mistress. Di ba ang usapan natin tsinelas lang ang bibilhin? Young Mistress, ang mga tsinelas na ito ay libre. Meron din pong pangpamilya. Ang mga ito, isukat lahat kina Xiaolian at Yuan-Yuan. Wag na po.
Gusto ni Yuan nakapareho ni na Daddy at Mommy. Hindi po sanay si Presidente Jin sa ganitong damit. Pasukat sa akin? Opo. Ang mga ito, hindi ba parang sobrang dami na? Hindi yan madami. Kumpara sa mga hirap na dinanas niyo ni Yuan noon, wala lang ang mga ito. Nakakapagod ang araw na ito? Maligo ka na. Gusto mo bang tulungan kita? Wag na, hindi na kailangan. Ano ang gagawin ko? Kakakita pa lang ba namin ay gagawin na namin yon? Masyado kang mahiyain. Ano ba ang dapat kong gawin sa iyo? Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Kung hindi lang para sa pagpapagamot kay Yuan, hihintayin ko talaga ang araw na kusa mo akong mahalin. Yuan, wag kang malikot. Matutulog pa ng konti si Mommy. Hindi ka pa ba nakontento kagabi? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Papakainin ko lang ng gamot si Yuan. Halika, Yuan, uminom ka na ng gamot. Daddy, ano bang nangyayari sa'yo? Di mo man lang alam tulungan si Mommy na magtaboy ng lamok. Yuan, maging maingat na si Daddy sa susunod at tutulungan ko talaga si Mommy na itaboy ang mga lamok. Yuan, iinom na tayo ng gamot. Halika. Yuan, pakinggan muna ni Lola. Yuan, magaling ka na halos? Mabuti naman. Salamat po, Lola. Walang anuman. Ma, Wuchen, kung hindi dahil sa inyo ngayong pagkakataon, siguradong si Yuan ay nasa masamang sitwasyon na ngayon. Anak naman, ano ba ang sinasabi mo? Lahat ng ito ay dapat lang naming gawin ni Wuchen. Mommy, wag ka nang umiyak. Maging masaya ka na. Daddy, dahil maayos na si Yuan, pwede na ba akong pumasok? Gusto na talagang mag-aral ni Yuan. Siyempre naman, pwedeng gawin ni Yuan ang kahit anong gusto niya. Mamaya ay isasama namin si Yuan sa Eton Private Kindergarten para mag-enroll. Ang kindergarten na iyon, hindi ba masyadong mahal doon? Xiaolian, huwag kang mag-alala. Hindi kailanman naging problema ang pera. Napakabuti ni Mama at Wuchen sa amin ni Yuan. Hindi ko pwedeng abusuhin ang kabutihan nyo. Ako na lang ang magsasama kay Yuan para mag-asikaso ng enrollment para hindi makaabala sa pagpapakasal ni Wuchen sa hinaharap. Wuchen, mamaya ay ako na ang magsasama kay Yuan para mag-enroll. Pumasok ka na sa trabaho mo. Bakit ba niya ako iniiwasan? Ito ang bank card. At mga dokumento ng parehong magulang. Pati na rin ito, ibigay mo kay guro bilang regalo. Sige, Ma, Wuchen, aalis na muna kami ni Yuan. Lola, Daddy, paalam po. Paalam. Paalam. Mula sa auction,
Talaga bang binili mo ang nagkakahalaga ng 50 milyong Imperial Green, Jadeite Raw Stone para ibigay kay Guro bilang regalo? Mabuti na ang handa. Konting paghihirap lang naman ito. Mahina ang katawan ni Yuan Yuan at kung may tumutulong sa pag-aalaga, mas panatag ang loob ko. Sige. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Eton Private Elite Kindergarten para pag-usapan ang plano sa acquisition. Bakit? Pati ba ang Longyu ngayon ay papasok na rin sa negosyo ng edukasyon? Ngayon ay kasali na ito. Huwag na lang nating ipaalam sa publiko ang tungkol sa relasyon ni na Yuan Yuan at Wu Chen para hindi maging masama ang tingin nila. Anong nilalaro mo? Tabi, nagmamadali ako. Teacher Zhang, heto ang regalo ko sa'yo. Ay, Mrs. Lee, itong Hermes na ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon, di ba? Halika. Ako na ang mag-aayos ng mga dokumento nyo. Guro, ang mama ko naman ang unang dumating. Sige. Nabasa ko na ang mga papeles mo. High school graduate lang ang nanay mo. At wala ring record ang tatay mo. Dito sa Eton Kindergarten, hindi kami tumatanggap ng mga batang mahirap na tulad mo. Umalis na kayo rito. Guro, kahit high school graduate lang ako, pero napakatalino ng anak naming si Yuan Yuan. At isa pa, may pera kami para pambayad ng matrikula. Oh, nga pala, may inihanda rin kaming regalo para sa inyo. Isang ordinaryong bato ang regalo mo? Anong ginagawa ng mga guwardiya? Bakit nagpapasok sila ng mga pulubi rito? Paanong naging bato yan? Napalitan ba ang laman nito? Pero hawak ko to sa buong biyahe. Guro, siguradong may pagkakamali lang dito. Hindi yan ordinaryong bato. Mami, tingnan mo. Ang galing ko sumipa, di ba? Gusto ko pong sumali sa football class. Ay, anak ko, mamaya sasabihin ko sa papa mo na i-enroll ka sa football class. Upo ka. Bakit kayo ganyan? Wala man lang kahit isang sorry. Kayong dalawang mahirap. Sa tingin nyo ba magsusorry ang anak ko sa inyo? Ma, paalisin mo sila. Ayaw kong maging kaklase ang mga mahihirap na to. Hindi kami mahirap. Sobrang galing kaya ng daddy ko. Hoy, bata. Huwag kang magsinungaling. Mahirap ang nanay mo. Siguradong mas mahirap pa ang tatay mo. Bitawan niyo si Yuan Yuan. May sakit siya. May mangyayaring masama kapag ipinagpatuloy niyo yan. Isa lang siyang pulubi. Kahit mawala pa siya ay ayos lang. 10 araw mula ngayon, si Longyu Group ay sa ilalim ng pangalan ng anak ni Lord Jin mag-i-invest ng 10 bilyon sa paaralang ito upang gawin ang Eton na maging isang pandaigdigang pribadong kindergarten. Pinili ni Lord Jin na ipasok ang kanyang anak sa Eton. Isang malaking karangalan ito para sa aming lahat. Principal na ko po. Ang asawa at anak ni Lord Jin ay sinasaktan. Ano? Hindi kayo karapat-dapat maging ina. Hindi kayo karapat-dapat maging guro. At sumasagot ka pa. Ikaw. Daddy, bilis! Iligtas mo po ako! Sinong nangahas na saktan siya? Sino ang may lakas ng loob na saktan siya? Bumangon ka na, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Daddy, sa wakas dumating ka na. Pasensya na at nahuli si Daddy. Magpadala ng medical team sa Eton. Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo ako tinulak? Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Mrs. Lee, kumalma ka muna. Sa tingin ko sa lalaking ito ay mayaman at makapangyarihan. Baka importante siyang tao. Ano naman kung importante siya? Ang asawa ko ay manager sa Longyu Group. Maliban sa taong may hawak ng kapangyarihan sa Longyu Group na si Lord Jin, sino pa ba ang hihigit sa asawa ko? Ang lakas ng loob mong sagutin si Mrs. Sa isang utos lang ni Presidente Lee, paniguradong mawawalan kayo ng lahat.
Nag-text na ako sa asawa ko. Darating na siya agad. Kung kayong tatlo ay luluhod ngayon at hihingi ng tawad sa akin ng 100 beses, baka mapatawad ko pa kayo. Ang dapat na lumuhod at humingi ng tawad ay kayo, di ba? Tingnan natin kung sinong magpapaluhod sa asawa ko. Tingnan ko lang kung sino ang nagpapaluhod at nagpapayuko sa asawa ko. Asawa. Ikaw palang bata ka, inaapi mo ang asawa ko, no? Siya ang lalaki ng pulubing to, sinaktan niya ako, kailangang ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-alala. Sinaktan ka niya kahit bahagya. Ngayong araw gagawin ko na magbayad siya ng higit pa. Nagbabanta ka pa rin ba? Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? 2 hamak na pulubi lang naman yan. Tama, nagregalo pa sila ng basag na bato. Nakakatawa talaga sila. Kamangmangan! Ang batong ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso na Imperial Green Jadeite Rose Stone. Anong Emerald Green Rose Stone? Hindi ba noong nakaraang buwan lang ay nakuha na iyan ni Lord Jin? Siya ba si Lord Jin? Imposible. Si Lord Jin ay hindi lumalapit sa mga babae. Paano siya magkakaroon ng asawa at anak? At ikaw, huwag mong isipin na dahil may nalaman kang konting balita, ay makakapandaya ka na rito at magsasabi ng kung ano-anong kasinungalingan. Tama. Hindi sinungaling ang daddy ko. Maliit na pulubi? Buong pamilya niyo ay sinungaling. Dapat sa inyo ay mamalimos sa ilalim ng tulay. Aray, sinaktan mo ang asawa ko? Asawa. Ikaw, Anong pangalan mo? hindi ko itatago ang pangalan ko. Ako ay si Longyu Group General Manager Ligang. Natatakot ka na ba? Ayusin yan. Sinisante na si Marketing and Business Department Ligang at papanagutin sa batas sa paggamit ng pangalan ng kumpanya para gumawa ng masama sa labas. Nagpapanggap lang ba? Sisibakin mo ako sa isang tawag lang? Di mo ba alam na ako si asawa? Ang buong Longyu Group ay umaasa lang sa akin kay asawa. Pasensya na, hindi kita kilala. Ikaw. Manager ng HR, tama? Oo, ako to. Ano? Tatanggalin niyo ako? Dahil pa sa pagsira sa dangal ng kumpanya at kailangan kong magbayad ng 100 milyon? Ito. Asawa, anong nangyari? Yung kanina, siguradong budol lang yung tawag na yon, di ba? Paanong naging budol yon? Tawag yon mula sa kumpanya natin. Hi, Lord Jin, naging bulag po kami. Nakaabala kami sa inyo at sa inyong asawa. Dapat akong parusahan. Ikaw ang may kasalanan? Babae ka? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mababangga si Lord Jin. Lord Jin, opo, mali po kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami, yung 100 milyon. Tama. Hindi talaga namin kayang bayaran yon, Lord Jin. Tama na po. Kasalanan ko ang lahat. Lord Jin, Ani nyo? Gawa nyo? Bahala na kayo sa buhay nyo. Masyado silang maingay. Di pa kayo aalis. Gusto nyo bang gawan ko pa ng paraan? Lumayas kayo. Huwag nyo kaming istorbohin ni Lord Jin. aalis na. Lalakad na. Siya talaga si Lord Jin? Kung ganoon, yung batong yun, hindi ba't yun ay ang Imperial Green Jadeite Rose Stone? Oh, Yuan. Masamang tao siguro. Ayaw na ni Yuan ibigay ang bato kay Guro. Yuan, nagkamali lang siguro kanina. Patawarin mo na siguro. Kanina kasama mo yung masamang ale. Napihin kami ni Mami, hindi kita papatawarin. Wala naman akong nabalitaan na kasal na si Lord Jin. Itong si Chu Yuan at Chu Xinleng. Siguradong mga itinatagong. Anak sa labas lang yan. Dahil naasar ko na sila, mabuti pang sumipsip na lang ako kay Lord Jin. Ay, Lord Jin. Kakarating lang po kasi niya. Wala po siyang dalang impormasyon nyo. High school lang ang natapos niya. At ang batang ito, may sakit pa sa lahi. Baka hindi talaga ito. Ang lakas ng loob mo. Di pa sigurado kung sa inyo ba ito talaga. Ang lakas ng loob mo. Principal, bakit mo ako sinaktan? Humingi ka ng tawad kina Lord Jin at Mrs. Principal, makapangyarihan at mayaman si Lord Jin. Hawak niya ang kalahati ng ekonomiya ng mundo. Kung titingnan niya lang ako ng maigi, siguradong ang kindergarten natin ay biglang asenso, di ba? Lord Jin, ititiwalag ko na siya agad. Bukod doon, maglalabas din ako ng anunsyo para hindi na siya kailanman makatapak sa industriya ng edukasyon. Principal, sa tingin mo ba ang mga balak mo ay hindi alam ni Lord Jin? Ako. Nagkamali ako, Lord Jin. Patawarin niyo po ako.
Pasensya na, Young Mistress Jin. Pasensya na, Little Young Mistress. Nabulag lang ako ng kasakiman. Pasensya na, nagkamali ako. Young Mistress Jin, patawad po. Little Young Mistress. Nabulag lang talaga ako. Ang ingay. Umalis ka na. Lord Jin, pinaalis ko na silang lahat. Yung tungkol sa investment. Umalis ka na rin. Nasaan ang mga dokumento ko? Nakalimutan ko po. Pagdating kay Yuan Yuan ay napaka-asikaso mo. Posibleng di mo yon makalimutan. Chu Xinlian, galit ka pa rin ba sa akin? Natatakot lang ako na baka makaapekto to sa iyo. Makaapekto sa alin? Naku po, mukhang may sasabihin si Mami na ikagagalit ni Daddy. Daddy, Mami, ang sakit po. Pwede niyo po ba akong halikan? Siyempre naman. Hindi po ganoon. Dapat sabay kayong hahalik tig isang pisngi. Sige ba? Magaling ang ginawa mo, Yuan Yuan. Lord Jin, bata pa siya. Di pa niya naiintindihan. Matalino naman siya. Ikaw talaga. Buti na lang nandyan si Yuan Yuan. Si Yuan Yuan ang magiging tagapangalaga ng pag-ibig ni na Daddy at Mommy. Masyado yata akong nagmadali kanina. Dapat binigyan ko siya ng oras para masanay. Anong nangyari? Siguradong malamig ang kamay ni Daddy. Mommy, dapat painitin mo ang mga kamay ni Daddy. Hindi naman malamig ang mga kamay mo? O baka naman masyadong mainit kaya hindi komportable? Aba, sabi mo mag-aayos ka lang ng pag-aaral? Bakit puro sugat ka nang bumalik? Heto, uminom ka muna. Ako mismo ang nagluto ng sopas na to. Inumin mo na. Ay naku, Mommy, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Okay lang si Mami. Ma, hindi naman sa ayaw ko sa niluto mong sabaw. Baka sumasakit lang ang sikmura ko. Tara, punta tayo sa ospital. bakit pa pupunta sa ospital? Ibagsak mo muna si Xiaolian? Ibaba mo siya ng dahan-dahan? Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ng nanay mo? Sa nakikita ko kay Xiaolian? Hindi kaya buntis siya? Magkakaroon na ba ng kapatid si Yuan Yuan? Yuan Yuan, hayaan mo munang tingnan ni Lola. Sige po. Xiaolian, buntis nga siya. Salamat sa Diyos, maililigtas na rin ang sakit ni Yuan Yuan. Kung ganoon, sa mga susunod na araw, mag-iingat ka palagi. Kaya ko to. Godmother, Kuya Wuchen. Sino ba sila? Xingling, tignan mo ang ulyanin ko. Muntik ko nang malimutan. Nakabalik ka na pala galing sa business trip ngayon. Xiaolian, ito ang kinuha kong ampon na anak. Siya si Chen Xingling. Tawagin mo na lang siyang Xingling simula ngayon. Ilaw na talaga ni Mama na basta-basta tumanggap ng mga ampon na anak. Huwag kang magsalita ng tapos dyan. Xingling, ito ang asawa ng kuya mo. Siya si Xiaolian. At ito naman ang cute kong apong babae. Si Yuan Yuan. Yuan Yuan, tawagin mo siyang tita. Tita. Kumusta? Kumusta? Ninang, kailan pa nagkaroon ng anak si Kuya Wuchen? Hindi ko man lang alam. Ngayon lang tayo nagkita. Wala man lang akong dalang regalo.
Ay, o sige lang, wala yon? Kapag ang bata sa sinapupunan ni Xiaolian ay lumabas na, isabay mo na lang ang regalo mo sa kanila? Ano? May isa pa sa loob? Pag-usapan natin to, talagang mapalad ang pamilyang Jin natin. Talagang binabati ko kayo. Ay, oo nga pala, Wuchen. Isama mo si Xiaolian para bumili ng mga bitamina para sa buntis. Tandaan mo ha, piliin mo yung pinakamaganda. Gusto ring sumama ni Yuan. Siyempre naman, anumang mangyari, hindi mawawala ang yuan natin. Sige na, lakad na kayo. Sandali lang. Kuya Wuchen, tamang-tama nagagawa ako ng market research. Sasama na ako sa inyo para matulungan ko rin kayong mag-decide. Lord Jin, may nangyaring masama kay Sangay sa ibang bansa ng Longyu. Nandito ako sa lumang bahay. Lumabas ka na agad, hihintayin kita dito sa kotse. Sandali lang. May urgent na kailangan sa kumpanya. Ayos lang, unahin mo muna ang trabaho mo. Sasama naman kami ni Yuan kay Xingling. Oo nga, Kuya Wuchen. Sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Xinlian. Buntis siya at may kasamang bata, mahihirapan siyang mamili ng mga gamit. Mabuti na rin kung may tutulong sa kanya. Sige. Susunduin kita mamaya. Sige. O sige, lumakad na kayo. Jinlian, paano ba kayo? Nagkakilala ni Kuya Wuchen? Dahil lang sa isang aksidente. Anong klaseng aksidente? Nakalimutan ni Wuchen ang sarili niya noon, kaya... Ganoon pala yon. Sabi ko na nga ba, hindi talaga magkakagusto si Kuya Wuchen, nananagutan lang siya sa kanya. Ang lakas ng loob mong akitin si Kuya Wuchen, tignan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon mamaya. Ito ang pinakamahusay na botika ng tradisyonal na gamot sa lungsod. Sabi nila, ang mga ninuno nila ay mga manggagamot ng hari. Pasensya na po. Sa aming tindahan ay para lamang sa mga Diamond member ang pwedeng pumasok. May ganun pala silang patakaran? May dumating na namang hampas lupa. Opo. Miss Diamond Card, tuloy po kayo. Chu Xinlian, ipapakita ko sa iyo na ang agwat nating dalawa ay hindi lang ganyan kaliit. Xinlian, tara na. Sige, sige po. Ito ang tatlong pinaka-importanteng kayamanan ng tindahan. Ang 1,000 taong ginseng, 1,000 taong lingji, at ang 100 taong snow lotus. Bawat isa sa kanila ay ang pinakamataas na kalidad. Kung ilalagay ito sa auction, siguradong hindi ito mabibili kahit 100 milyong piso. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong mamahaling gamot. Talagang taga-bukid, manghang-mangha sa lahat ng nakikita. Mayroon ba kayong pampalakas para sa buntis? Mayroon po binibini. Tatawagin ko lang ang aming doktor para tingnan ang pulso nyo. Maghintay lang po kayo. Xinlian, magtingin-tingin muna tayo. Sige, tara. Pasensya na po, ang doktor namin ay... Nasaan ang ginseng ko? Nasaan ang ginseng ko? Ikaw ba itong probinsyanang nagnakaw nito? Masamang tita, hindi nagnakaw si Mami. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ko ninakaw ang 1,000 taong ginseng mo. Talaga? Sinasabi mo pang, di ka nagnakaw. Tingnan mo nga, ikaw na marumi, mapaglangis ang mga kamay. Ang ginseng na ito, paanong napunta sa bag ko? Ano, nabuhay ba yan at kusa na lang pumunta sa bag mo? Hindi ko talaga alam kung paano ito nangyari. Xingling. Xinlian, ang gulo mo talaga. Kahit anong gusto mo, bibilhan ka naman ni Kuya Wuchen, bakit ka magnanakaw? Xingling, katabi lang kita kanina, di ba? Tulungan mo akong magpatunay. Kanina kasi, nakafocus lang ako sa work group sa phone ko, di ko napansin. Ikaw na bruha ka, bukod sa pagnanakaw, naninisi ka pa ng iba. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Umalis ka. Daddy, tulong. I-compile mo ang data at isend sa akin. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang Yuan. Sinira nyo ang mga halamang gamot sa shop namin. Kayong dalawa. Kahit kailan di nyo mababayaran ang halaga nito.
Mommy, huwag mong apihin ang mami ko. Masamang tao ka. Bata ka. Paparusahan kita mamaya. Alis. Yuan, ikaw. Huwag, buntis ako. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung anong klase ang magulang, ganoon din ang anak. Sobra na kayo talaga. Hindi ko talaga ninakaw ang ginseng na to. Di mo ninakaw? Pati na ang batang mahirap na to. Huwag mong hawakan ang yuan ko. Bumalik ka agad, pumunta tayo sa mall. Di na ba tuloy ang international meeting? Naghihintay ang lahat ng shareholders sa iyo. Bumalik na tayo ngayon din. Sinlian, umamin ka na lang kaya hindi naman nawala ang gamit na ito. Hindi ako ang kumuha. Bakit ako aamin? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo o kung gaano ka katigas. Masamang tao. Huwag mong apihin ang mami ko. Oh, nandito rin pala ang batang ito. Tingnan mo kung paano. Sinong may lakas ng loob na saktan ang tao ko? Ilayo siya rito. Lord Jin, kinuha niya ang mga gamot sa shop namin, kaya pinagsasabihan ko lang siya. Kung alam ko lang na sa inyo siya, kahit magkaroon pa ako ng matinding lakas ng loob, hindi ko magagawa iyon. Wuchen, wala akong ginawa. Kuya Wuchen, naniniwala ako kay Sinlian. Hindi niya sinadyang kunin ang 5 taong ginseng. Baka unang beses pa lang niya, ngayon lang nakakita ng ganitong bagay, kaya aksidenteng nailagay sa bag. Wala talaga akong kinuha. Ang ginseng na ito ay bigla na lang sumulpot sa bag ko. Kapag sinabi ko ito, siguradong hindi siya maniniwala sa akin, di ba? Iisipin niya siguradong magnanakaw ako. Daddy, palagi kaming magkasama ni Mami. Hindi talaga kumuha si Mami. Anak ka niya, kaya malamang pagtatakpan mo siya. Ang anak ni Lord Jin ay hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan. Anak ni Lord Jin? Ibig sabihin ba nito siya ay si Ginang Jin? Bulag ka ba? Ngayon mo lang siya nakilala. Kuya Wuchen, pabayaan na lang natin ang nangyaring ito. Dahil tungkol ito sa dangal ni pamilyang Jin, hindi magandang lumaki pa ang gulo. Tungkol ito sa reputasyon ng asawa ko. Hindi ko ito palalampasin. I-check ang CCTV. Opo. Si Kuya Wuchen ay napakaseryoso pagdating sa trabaho. Pero ngayon, hindi lang dahil sa babaeng ito, pumunta siya rito kahit oras ng trabaho at nakahanda pa siyang mag-aksaya ng oras para tignan ang CCTV. Lord Jin, ito na ang CCTV mula sa tindahan. Lord Jin, ito po ang CCTV ng shop. Nakipag-ugnayan na ako sa staff. Sabi nila ay inaayos ang CCTV ngayon, kaya ang footage ngayong araw ay hindi na mahanap. Alam ko na yon. Nasira ang CCTV. Ngayon kahit ano pang mangyari, si Chu Sinlian ay tatatak na bilang isang magnanakaw. Dahil lang walang footage, at dahil nasa bag ng asawa ko ang ginseng, pagbibintangan niyo na siyang magnanakaw? Pero wala pong ibang tao sa loob ng shop nung oras na yon. Kundi, posible kayang ang babaeng ito ang kumuha at naglagay nito sa loob? Anong pinagsasabi mo? Bakit ko naman ilalagay ang ginseng sa bag ni Sinlian? Nag-aakala lang siya. Bakit parang masyado kang apektado? Kuya Wuchen, natatakot lang ako na mapagkamalan mo ako. Talagang hindi ko inilagay ang 5 taong ginseng sa bag ni Sinlian. Pangako. Kuya Wuchen, pakiusap, maniwala ka sa akin. Tumawag kayo ng ahensya, ipa-fingerprint scan ang lahat. Kuya Wuchen, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya. At kay Xiaolian, Nakikitira lang naman ako sa pamilyang Jin, kaya mas mabuting huwag nang magkagulo sa pagitan ni Wuchen at ng aking kapatid. Wuchen, hayaan mo na. Basta't naniniwala ka sa akin, ayos na yon. kailanman ay hindi ako nagduda sa iyo. Dahil sa sinabi mo, kahit ano pa ang isipin ng iba sa akin, wala na akong pakialam. Tara na. Kailangan pang gamutin ang sugat ni Yuan. Ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala, kuya. Magpapadala ako ng mga tauhan para ayusin ito. Kung paano niya minaltrato ang hipag ko, ipaparanas ko sa kanya. Yun nang higit pa. Lord Jin, patawad, nagkamali ako. Hindi ko talaga sinasadya. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Lord Jin! Kasalanan mo yan. Pagbayaran mo. Patawad, nagkamali ako.
Hindi ko talaga sinasadya, patawarin mo ako. Chusin Lian, hindi ko ibibigay si Kuya Wuchen. Sa iyo nang ganoon na lang. Mula noon, ang prinsipe at ang prinsesa ay namuhay ng masaya ng magkasama. Bakit hindi ka pa natutulog? Daddy, bakit noong wala ka, lagi na lang may umaapi sa amin ni Mommy? Kasalanan ni Daddy? Di ko kayo naprotektahan ng mabuti. Di napapasok si Daddy sa opisina. Babantayan ko na lang kayo rito. Huwag naman. Baka maabala ang trabaho mo. Pwede naman ako magtrabaho sa bahay. O kaya ganito na lang. Kung talagang hindi ka mapalagay, bukas kami ni Yuan ay sasama sa iyo sa opisina. Doon lang kami sa tabi mo. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba talaga? Siyempre naman. Gusto ko rin kasing matuto pa ng maraming bagay. Natatakot lang ako na baka tanggihan mo ako dahil mababa lang ang pinag-aralan ko. Kung gusto mong sumama, kahit kailan ay pwede. Mayroon pa sana akong unting kahilingan. Ngayon lang siya humiling sa akin ng ganito. Sa opisina, wag na nating ipaalam ang relasyon natin. Gusto ko kasing magsimula sa ibaba para marami akong matutunan. Gusto mo talagang itanggi ang ugnayan natin? Hindi sa ganoon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige na. Naiintindihan ko na. Irerespeto ko ang gusto mo. Gabi na, magpahinga na kayo ni Yuan. Mommy, hindi masaya si Daddy. Suyuin mo na siya, bilis. Dahil ba pupunta ako sa kumpanya? Kaya siya nagagalit? Mommy, bakit ba hindi mo makuha? Baka kulang ka lang sa tulog. Matulog ka pa ng marami. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Saan ka pupunta? Mommy, matulog ka na ng maayos kasama si Daddy. Hindi ba siya babalik sa kwarto? Anong iniisip mo? Akala ko galit ka. Medyo galit nga ako. Pasensya na. Mali ako. Wala talaga akong magagawa sa iyo. Paano naman ako magagalit sa iyo? Kinuha lang kita ng gamot. Kaya ko na to. Hindi pwede. Ako na. Sige na, matulog na tayo. Teka. Magpahid muna tayo ng stretch mark oil. Hindi na. Wag na. Noong pinanganak ko si Yuan, hindi naman ako gumamit ng mga ganyan. Pero nandito na ako ngayon. Kung anong meron ng iba, magkakaroon ka rin. At kahit ang wala sa iba, dapat meron ka rin. Ako na lang ang gagawa. Sige na. Umupo ka ng maayos. Sandali. Sa unang 3 buwan, hindi pa pwede. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako gagawa ng makakasama sa'yo. Huwag kang matakot. Isang iginagalang na Buddhist prince ng Beijing Circle, si Lord Jin, ay personal na nagpapahid ng stretch mark oil para sa akin. Tapos na. Bukas ng gabi ulit. Sige. Maliligo lang ako. Matulog ka na muna. Di ba kaliligo mo lang? Kaliligo ko lang nga. Sige na. Naintindihan ko na. Sige na, pumunta ka na. May pasok ka pa bukas. Yuan, gawin mo ang assignment mo rito.
papunta na si Mommy sa trabaho ha? Opo. Mami, pumasok ka na ng tenang loob. Hihintayin ka ni Yuan dito ng mabait. Sige. Hoy, saang departamento ka? Anong ginagawa ng batang ito rito? Manager, ako ang bagong empleyadong pumasok ngayong taon, si Chu Sin Lian. Anak ko po iyan. Isang hamak na high school graduate lang. Paano ka nakapasok dito? Alam mo ba kung nasaan ka? Sa pinag-aralan mong yan, hanggang paglilinis ka lang ng banyo rito. Bakit? Akala mo ba magpapakasarap ka rito sa opisina? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami ko. Ang mami ko ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Sino ang nagpahintulot sa iyo na isama siya rito? Manager, napakabait ni Yuan. Mananatili lang siya sa lounge para mag-homework. Hindi siya mang-aabala sa trabaho niyo. At sino ka para magsabi na hindi siya makakaabala? Kumpanya ito, hindi mo ito bahay. Pero, Anong pero? Lumayas ka rito. Lumayas ka. Isang mangmang na high school lang ang tinapos. Hindi ko alam kung kaninong kapit ang ginamit niya. Wala talagang hiya. Kapit ko ang ginamit niya. Lord Jin, May balak kang saktan siya? Lord Jin, di ko alam na tao niyo po siya. Kung alam ko lang, hindi ko po gagawin yon. Ganoon ba? Lahat ng narito na naging bastos sa kanya, bawasan ng 6 na buwang sahod. Pagdating naman sa'yo, baba ka sa pagiging regular na empleyado, ililipat ka sa Africa. Lord Jin, Dalhin mo muna ang bata doon para magpahinga. sige. Tara. Singlian, pasensya na talaga kanina, paumanhin po. Wala yun. Sinlian, ano nga bang ugnayan mo kay Lord Jin? Tatay ko si Lord Jin. Yuan, nandito tayo sa kumpanya. Hindi pwedeng kantahin ang lolo ang tawag sa tatay. Ng tatay na kanta ng bata. Malayo kaming magkamag-anak ni Lord Jin. Sinlian, pumasok ka na pala sa kumpanya. Narito ako para matuto. Ibibigay ko lang ang report kay Kuya Wuchen. Usap tayo mamaya. Sabihin ko sa inyo, narinig ko kasi sina Lord Jin at Xingling ay talagang magkabata at lumaking magkasama. Noon kasi, kung hindi lang dahil sa ina ni Lord Jin na si Professor Jin. Nakinuha si Dalagang Xingling bilang anak-anakan, silang dalawa, hindi ba dapat ay matagal nang magkasama? Kaya ba si Lord Jin ay hindi lumalapit sa ibang babae? Dahil ba kay Xingling, kaya nananatili siyang tapat? Sigurado yun. Tara, alis na tayo. May mahal na pala siyang iba noon pa. Kuya Wuchen, tapos na ang mga report. Pakitingnan mo. Mamaya ako natitingnan. Lumabas ka muna. May gagawin ako. Kuya Wuchen, nakakuha ako ng 2 ticket para sa konsyerto. Nandun ang paborito mong musikero at nasa unang hanay pa ang upuan. Gusto mo bang manood tayo ng magkasama? Kailan magsisimula ang konsyerto? Kuya Wuchen, manonood ka ba? Matagal na rin. Hindi ko pa naisama si Xiaolian sa labas. Baka magustuhan niya ang konsyerto. Magkano ang mga tiket? Magpapasend ako ng bayad sa'yo. Napakabait talaga ni Kuya Wuchen. Ayaw niya talagang malugi ako. Ay oo nga pala. Kung may sobra pa, kumuha ka pa ng isa? Gusto ko ring isama si Yuan. Kuya Wuchen, isasama mo ba si Xinlian? Siyempre naman. Hinahanap kayo ni Kuya Wuchen. Nakakatakot si tita. Ash, wag kang magsalita ng ganyan.
Wow! Ang laki naman dito! Lord Jin, may maipaglilingkod ba ako? Huwag ka nang mahiya sa akin. Ito ay para sa'yo at kay Yuan Yuan na ginawa kong pribadong lugar. Magmerienda sa loob ng opisina mo? Hindi ka ba masaya? Gagawa pa ako ng isa pa. Hindi. Masaya na ako. Masayang masaya na. Kung gayon, Mrs., maupo ka rito. Tara. Sister-in-law, ito ay mula sa 7-star, gawa ng Michelin chef na masustansyang pagkain para sa pagbubuntis nyo at mayroon din para kay Yuan Yuan, mga espesyal na merienda. Salamat. Masarap ba? Apo. Buchen, ang gawin ito dito sa kumpanya, hindi ba ito magdudulot ng masamang impresyon? Sister-in-law, huwag kayong mag-alala. Ito ay pribadong lugar. Hindi ito makikita ng mga empleyado sa ibaba. Wala nang masasaya pa sa araw na ito. Ang takaw mo talaga. Kuya, gusto ni Yuan Yuan ang dark chocolate at mga katulad nito. Si sister-in-law naman ay gusto ang mga presko at matamis, tulad ng bird's nest soup. Ihanda ang para sa meeting ngayong araw, peach gum bird's nest soup. Wow, araw ba ng mga diyosa ngayon? Nagpahanda si Lord Jin ng peach gum bird's nest soup at snacks para sa merienda. Wow! Hindi ba ito ang paborito kong dessert? Ang peach gum bird's nest soup? Iba talaga si Singling pagdating kay Lord Jin. Sobrang maalaga talaga siya. Kahit sa merienda na maliliit na bagay, dapat laging nasusunod ang gusto ni Singling. Totoo yan. Dati naman ay walang ganito ka-espesyal. Kung hindi dahil kay Xingling, hindi tayo makakakain ng ganito kasarap na bird's nest. Iniisip ng lahat na kami ni Kuya Wuchen ang mas bagay. Mabuti pang matauhan ka na, umalis ka na kasama ang bata, lumayas ka na sa pamilyang Jin. Hala, paano ba isinulat ito? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo ha? Ang simple nito ay di mo pa alam. Hindi ko po ito kasalanan. Wuchen, tingnan mo ang mga chismis, kung ano-ano na ang kumakalat. Sa tingin ko, dapat mo nang ipaalam ang relasyon nyo ni may bahay para hindi siya mag-isip ng masama. Huwag kang magmadali. Tingnan muna natin kung paano niya ito aayusin. Sana ay hindi na lang nangyari ang gabing para hindi ako naging hadlang sa kanilang dalawa. Tingnan mo, hindi man lang lumalaban si may bahay, umiiyak na siya sa inis. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo ito? Lord Lord Jin. Jin. Kuya Wuchen, Maupo ka sa tabi ko. Simulan na ang meeting. Chusin Lian, high school graduate lang, talagang kahiya-hiya. Kuya Wuchen, ipakikita ko sa'yo na ako lang ang karapat-dapat na maupo sa tabi mo. Lagot, nasusuka ako. Ako ang head ng project na ito at ipapakilala ko ang progreso ng ating ginagawa. Itigil muna ang meeting. Talaga ba? Hindi ba ako nagkakamali ng nakita? Binuhat ni Lord Jin si Chusin Lian paalis. Anong nangyayari? Xingling, hindi ba't kababata mo si Lord Jin? Mahina ang katawan ni Sin Lian, tsaka malayong kamag-anak siya ni Kuya Wuchen. Galing pa siya sa malayo, kaya kahit hindi sabihin ni Kuya Wuchen, aalagaan ko pa rin siya ng mabuti. Si Xingling nga ay isang tunay na binibini. Napakalawak ng iyong pangunawa. Mami, maayos ka lang ba? Maayos lang si Mami, huwag kang mag-alala, Yuan Yuan. Bakit mo bigla akong binuhat palabas kanina? Hindi magandang tingnan yon sa kumpanya. Bakit ayaw mong patingin sa akin? Dahil bata ka pa kasi. Sabi-sabi lang yan, malaki na si Yuan Yuan, pwede na itong makita ni Yuan Yuan.
Sa harap ng bata, paano mo nagagawang maging ganito? Tandaan mo, para sa akin, kahit kailan at kahit saan, ikaw ang pinakaimportante sa lahat. Sige, naintindihan ko. Pero sa susunod sa harap ng bata, wag mong gagawin yan. Sige. Sa konsyerto ni Grand Theater ng Beijing bukas ng gabi, interesado ka ba? Hindi pa ako nakakapanood ng konsyerto. Kung ganoon, sabay tayong pupunta bukas. Bakit walang ticket para kay Yuan? Paano mangyayaring wala? Pabibigyan ko si Uncle Jiang ng isa para sa'yo. Ayaw ni Yuan na maging istorbo sa daddy at mommy. Sige na, Yuan, tara na. Wag nating istorbohin ang trabaho ng papa mo. Ayaw ko, gusto ni Yuan makipaglaro kay daddy. Kung ganoon, manatili na lang kayong dalawa rito. Wag na lang siguro. Baka makaabala pa ako sa trabaho mo. Tara na, Yuan. Wag mong istorbohin ang papa mo sa trabaho. Nagagawa ni Kuya Wuchen na ibigay ang tiket ko sa'yo. Bruha ka, ipapakita ko sa'yo na hindi ka nararapat. Wow, Shinlian, hindi ba ito ang piano solo concert ng tanyag na pianistang si Sir Douglas? Oo. Di ko akalain na interesado ka pala sa ganitong klaseng klasikal. Sa dami ng taon, ako at si Kuya Wuchen lang ang may interes sa ganito. Hoy, anong gusto mo? Ang D minor variation ni Mozart? O ang A minor rondo? Wala akong masyadong alam diyan. Ha? Paanong nangyari yon? Ano ba ang karaniwan mong pinapakinggan? Di naman ako masyadong nakikinig ng musika. Pero nitong huli, si Wuchen ay nagpapatugtog para sa pagbubuntis ko. Sa iba ay wala na akong alam. Sayang naman kung ganon. Ang sining kasi ay para lang sa mga marunong magpahalaga rito. Oh, Shinlian, huwag mong masamain ha. Hindi ko sinasabing wala kang alam. Kaya lang kasi, gusto ko ring pumunta, pero limitado lang ang ticket. Ibinigay ko na kay Kuya Wuchen ang ticket, kaya wala nang natira para sa akin. Ito, sa iyo ba ang ticket na to? Oo naman. Ano, bigla ko lang naalala. May gagawin pa pala ako bukas ng gabi, kaya hindi na muna ako manonood. Ito ang ticket, kunin mo na. Wala naman akong maiintindihan, baka mapahiya lang si Wuchen kapag sumama ako. Ibigay mo na ang ticket kay Xingling para magkaroon sila ni Wuchen ng pag-uusapan tungkol sa musika. Talaga ba, Sinlian? Napakabuti mo naman. Pero, kapag nalaman ni Kuya Wuchen na ibinigay mo sa akin ang ticket, baka magalit siya at di na tumuloy. Paborito pa naman niya ang musikong yon. Ganito na lang, Sinlian. Huwag mo munang sabihin kay Kuya Wuchen na hindi ka makakarating. Pagdating ng oras, nandoon na siya, siguradong tatapusin niya ang panonood ng konsyerto. Sige. Ano kasi, masama ang pakiramdam ko ngayong araw, kaya hindi muna ako papasok sa kumpanya. Saan ang masakit sa katawan mo? Wala namang malalang problema. Mabigat lang ang katawan dahil sa pagbubuntis. Gusto ko lang matulog. Pumunta ka muna sa kumpanya. Dito na lang ako sa bahay magtatrabaho. Ay, wag na. Ayos lang ako. Pumasok ka na lang muna sa kumpanya. Heto ang ticket para sa konsyerto. Pumunta ka na lang doon mamayang gabi. Magpapahatid na lang ako sa driver para makatipid sa oras. Bakit? Anong problema? Matagal mo akong hindi makikita? Hindi mo ba ako mamimiss? Siyempre mamimiss kita. Magpapadala naman ako ng mensahe sa'yo. Pumasok ka na sa trabaho, mahuhuli ka na niyan. Makinig ka sa nanay mo habang wala ako. Paalam. Paalam. Hindi ko akalain, ang tanyag na si Crown Prince Young Master Jin, kailangan pa palang mag-alala tungkol sa pagkahuli sa trabaho. Ibig sabihin lang yan ay may disiplina sa oras ang asawa ko. Sa susunod na mahuli ka, babawasan ko ang bonus mo. Kasi naman daldal pa more. Mommy, maayos naman ang kalagayan mo. Bakit kailangang magsinungaling kay Daddy? Ayaw mo bang pumunta sa konsyerto? Kasi, walang alam si Mommy sa musika. Dapat pinakikinggan ang musika, kasama ang mga taong nakakaintindi nito. Hindi maintindihan ni Yuan. Ang gulo talaga ng mundo ng mga matatanda.
Ay. Wuchen, ngayon lang kita nakitang maging ganito kaasikaso. Sana nakinig ka na lang sa akin dati, nagsayang ka lang ng maraming taon sa pagpapakabait. Sa kanya lang ako nagkakaganito. Ang pagiging tapat ni Pamilyang Jin, mukhang namana mo ring lahat. Xiaolian, bakit mag-isa ka lang dito? Kuya Wuchen, napaka-sweet mo naman. May dala ka pang bulaklak. Uy, Kuya Wuchen, magsisimula na ang konsyerto. Pumasok na tayo sa loob. Hihintayin ko si Xiaolian. Si Shinlian, hindi ba niya nasabi sa iyo? May gagawin siya kaya di na siya darating. Binigay na niya sa akin ang ticket. Kuya Wuchen, magsisimula na ang konsyerto. Nandito ka na rin naman. Nood na tayo ng sabay. Kung wala si Xiaolian, hindi ako pupunta rito para manood ng konsierto. Kuya Wuchen, kahit wala pa ako sa puso mo ngayon, siguradong magkakaroon din ako ng puwang diyan balang araw. Mami, kailan mo pa natutunan ang galing na magbasa ng libro ng pabaliktad? Mami, iniisip mo ba si Daddy? Hindi ah. Huwag nang makialam ang bata sa usapang matanda. Nagpapalipas lang ako ng oras. Mami, salamat sa'yo. May natutunan akong bagong sawikain ngayon. Ang sabi ay, hindi tapat ang sinasabi sa nararamdaman. Ngayon ko lang naintindihan kung anong ibig sabihin niyon. Sinong nagsabi sa iyong gawin ang mga ito? Lord Jin. Sisisantehin ko na kayo. Wag. Wag mo silang pahirapan. Gusto ko lang talagang may magawa. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Lord Jin, huwag. Bakit mo ibinigay ang tiket sa iba? Di ko naiintindihan ang sinasabi mo. Magsabi ka ng totoo. Wuchen, malaki ang agwat nating dalawa. Maging sa pananaw sa buhay, pati na sa katayuan sa lipunan, magkaiba talaga tayo. Di ako bagay sa'yo. Hindi natin mapipili ang pinagmulan natin, pero dahil ba rito, ipapaubaya mo na lang ba ako sa iba? Bakit ka umiiyak? Ibig sabihin, hindi dahil kay Xingling, kaya nanatili kang tapat sa sarili mo. Wala akong. Hinding-hindi ko. Hindi ko ginawa yun para sa kahit kanino. Sadyang nang makilala kita, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hello? Ano? Sinasabi mo bang ang mga magulang ni Chu Xinlian ay kung saan-saan siya hinahanap? Isan mo sa akin ang lokasyon ng mga magulang ni Chu Xinlian. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Jiarong, nakahanap ka ba ng girlfriend? Na isang masamang tao? Kung hindi kayang magbigay ng dote, wag na lang. Pero bakit may kasama pa siyang mga tao para sirain ng ganito ang bahay natin? Malay ko ba sa tatay niya na ganito pala ang trabaho? Kung alam ko lang na ganito, hindi ko na sana hiningi ang 200,000 pisong dote na yan. Kasalanan ito lahat ni Chu Xinlian. Kung hindi lang siya nabuntis bago ikasal, dapat matagal na siyang naikasal at nakakuha pa sana tayo ng pera. Ano pa ang silbi ng mga sinasabi mo ngayon?
Hindi rin natin alam kung ang batang yan at ang lalaking yon ay kung saan saang lupalop na nagpunta. Hinahanap niyo si Chusin Lian, di ba? Siya ngayon ay nagpapakasasa sa sarap sa piling ni Lord Jin, namumuhay na parang reyna. Malamang ay hindi na kayo naaalala noon. Sino? Sino ka ba? Ikaw? Hindi niyo na kailangang malaman kung sino ako. Nandito lang ako para sabihin sa inyo ang balita tungkol kay Chusin Lian. Nagtatrabaho siya sa Longyu Group. Eksaktong alas 5:30 siya umaalis sa trabaho araw-araw. Ito ay... Kailangan nyo lang maghintay ng alas 5:30. Pumunta kayo sa baba ng kumpanya para harangin siya. Siguradong mahuhuli nyo siya. Pero hindi namin magawa. Masyadong malala ang ginawa sa amin ni Lord Jin noong huli. Bata pa lang kami ni Lord Jin ay magkasama na kami. Kaso sumingit lang si Chusin Lian sa amin. Kahit na ako ang mahal ni Lord Jin, dahil dala ni Chusin Lian ang anak niya, hindi niya magawang kumilos. Kaya ang wakasan si Chusin Lian ay kagustuhan din ni Lord Jin. Kapag nagawa nyo na ito, hindi mawawala ang premyo nyo. Ma, Napabait talaga ni Lord Jin kay Chusin Lian. Hindi kaya. May gusto talaga siya kay Chusin Lian? Di ba buntis si Chusin Lian at may kasama pang bata? Ano bang alam mo? Baka naman si Lord Jin ay mahilig talaga sa mga may asawa na. Gusto nyo pa bang magtrabaho ng maayos? Chusin Lian, huwag kang masyadong magalak. Matatapos din ang maliligayang araw mo. Nandito na. Ikaw na bata ka. Pinahirapan mo ako sa paghahanap sa'yo. Ma, anong ginagawa nyo? Nabalitaan kong nagpapakasasa ka rito. Bakit hindi mo kami pinapansin? Sobrang sakit. Ma, bitawan nyo ako. Bigyan mo kami ng 5 milyong piso. Kundi ay gagawin kong kaawa-awa ang kalagayan mo ngayon. Wala akong ganoon kalaking pera. Wala kang utang na loob, lapastangan ka, at nagagawa mo pang magsinungaling sa amin? Ikaw na nga ang naging kasama sa kama ni Jin Wuchen. Posible bang wala kang pera? Ilabas mo na yan ngayon din. Kay Wuchen ang perang iyon, wala akong kinalaman doon. Wala kang konsensya. Ngayong nakaangat ka na at naging parang donya na. Wala ka nang pakialam sa amin. Alam mo ba ang hirap na dinaranas namin ng kapatid mo? Ang kapatid mo pa, dahil hindi makabuo ng perang pangregalo sa kasal, ay napuruhan pa. At ang bahay natin ay nanakawan pa ng lahat. ate, huwag ka nang maraming satsat. Ibigay mo na sa amin ang pera. Tatay, nanay, Jerong, talagang wala akong pera. Wala ka talagang utang na loob. Pinahirapan ko ang sarili ko para isilang ka, tapos ganito mo lang ako gagantihan? Lord Jin, hindi po namin nasundo ang batang may bahay. Wuchen, may masamang nangyari. Sinasaktan ng asawa mo sa ibaba. Ano? Tatay, wag nyo na po akong saktan. Nagdadalang tao po ako. Ano? Nagdadalang tao ka? Na naman Chusin Lian, para kang hayop? Kung hindi lang dahil noon ay nabuntis ka at walang gustong magpakasal sa'yo, sa tingin mo ba hahantong kami ni tatay sa ganitong kalagayan ngayon? Wag na po. Hemp, itutuloy ko to. Anong magagawa mo? Xiaolian. Wuchen, ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Sugod. Hindi ba kayo marunong sumunod sa usapan? Di ba si Lord Jin ang nagsabing tayo ang gagawa nito? Ha? Chusin Lian, masamang babae ka. Dalhin sila. Bitawan niyo ako. Ano ba ang gagawin niyo sa amin? Malalaman niyo ring tatlo mamaya. Wuchen, ang sakit ng tiyan ko. Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak ko. Hindi yan mangyayari.
Sisiguraduhin kong magiging ligtas kayong mag-ina. Lord Jin, may traffic sa harap. Anong gagawin natin? Mag-U-turn ka. Halika, tingnan mo. Lord Jin, young mistress. Kumusta ang bata? Maayos naman ang bata, pero habang lumalaki ang tiyan, nagiging mas delikado ito. Sa pagkakataong ito, ang kalagayan ni young mistress ay napakadelikado. Mabuti na lang at naisugod agad siya sa ospital. Kung hindi ay baka. Ituloy mo. Naturukan na siya ng pampakapit, kailangan muna niyang manatili para maobserbahan. Maaari ka nang lumabas. Kasalanan ko ang lahat. Kung umalis lang sana ako ng mas maaga, siguro hindi mangyayari ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang mali, sila ang may kasalanan. Doktor, nasaan ang anak ko? Pasensya na, young mistress. Hindi na isalba ang bata. Huwag. Ang anak ko, wala na ang anak ko. Xiaolian, nananaginip ka lang. Nandito pa ang bata. Talaga? Totoo, bakit naman kita lilinglangin? Sige na, magpahinga ka muna. Lord Jin, ang kalagayan ng katawan ni young mistress ay stable na, pero nagkaroon siya ng phobia. Para malampasan ito, mukhang kailangan itong simulan sa pinagmulan nito. Pinagmulan? Wu Chen, bakit mo ako dinala rito? Malalaman mo rin mamaya. Sister-in-law, Wu Chen, nasa loob ang lahat. Pumasok na tayo. Tay, Nay, Jiarong, bakit kayo nandito? Lord Jin, ang batang si Chu Xinlian na yan, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Kami naman, tinutulungan ka lang naming gumaan ang loob mo. Wu Chen, gusto ko nang umalis. Ganoon ang ginawa nila sa iyo noon. Wala ka ba talagang balak na lumaban? Ako. Hindi ko kaya. Huwag kang matakot, nandito ako. Sister-in-law, gamitin mo ito, balutin mo, para di lumamig ang kamay mo. Tumigil ka, huwag mong takutin si Xiaolian. Xiaolian, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Nay. Huwag mo akong tawaging Nay. Chu Xinlian, wala kang utang na loob. Kapag ginalaw mo kami kahit isang daliri lang, maniwala kapag labas ko rito, ay wawakasan ko ang bata sa sinapupunan mo. Tama. Umabot na tayo sa ganito. Ganito pa rin ba ang itatrato niyo sa akin? Anong masama sa ginagawa namin? Sino bang may sabi na maging babae ka? Ipinanganak ka para sa kapatid mong lalaki, para tumulong sa kanya. Tama, hanggang ngayon nga ay wala pa akong asawa. Kasalanan mo to. Bakit dahil lang sa babae ako? Kailangan ko nang ibigay ang lahat para kay Chu Jiarong. Si Chu Jiarong, wala siyang kailangang gawin, pero nakukuha niya ang pinakamaganda. Habang ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, pero natutulog sa sahig at kumakain ng tira-tira. Ang mga pagkakamali ni Chu Jiarong, ako lagi ang kailangang managot. Pareho lang naman ang mga magulang natin, pero parang kailanman ay hindi niyo ako minahal. Nagdududa na nga ako, kung anak niyo ba talaga ako. Ikaw. Tumahimik kayo. Noong isilang ko si Yuan Yuan, sa gitna ng matinding ginaw, mag-isa lang ako, wala man lang kayong kahit anong pakialam, at gusto niyo pa noong may sakit si Yuan Yuan ay kunin siya sa akin. Buntis ako noon, pero sinaktan niyo ako ng sobra kung hindi lang dumating si Wu Chen na wala na sana ang anak ko.
Gaganyan pa rin ba kayo at tatakutin ako? Ako ang nagluwal sa iyo, at ako rin ang nagpalaki. Sa iyo ng ganito. Tama na. Ang mga salitang yan ay narinig ko na ng higit 100 beses. 20 taon na ang nakalipas, siguro naman ay bayad na ako. Tama na. Nasabi na ni Xiaolian ang lahat. Wala na kayong silbi rito. Noong itinuring niyo ako bilang laruan lang, naisip niyo ba na darating ang araw na to? Sinlian. Hindi ko ito kasalanan. Kung may dapat mang sisihin, ang nanay mo yon. Siya ang mas pumapabor sa lalaki. Patawarin mo na si Papa sa pagkakataong to. Pangako ni Papa, aalagaan na kita ng mabuti sa susunod. Aalagaan kita ng mabuti. Wala kang hiya. Ikaw mismo ang nagsabi na ang babae ay pabigat lang sa pamilya, pinagbawalan mo akong mahalin si Sinlian. Kung hindi dahil doon, kadugo ko siya at galing sa katawan ko, paano ko siya hindi mamahalin? Ate, nagkamali ako ate. Huwag mong. Silang dalawa ang nag-utos sa akin. Pinilit nila akong gawin. To, ate. Ako. Duwag ako at wala pang isip, wala akong alam sa mga nangyayari ate. Ang mga sinasabi niyo ngayon, nakakasuka talaga. Wuchen, sa tingin mo ba ay sobrang hina ko? Hindi ka mahina. Masyadong mabuti lang ang puso mo at masyado mong iniisip ang nararamdaman ng iba. Nandito ako kahit hindi ka magpakatatag, ayos lang. Chu Sinlian, ano naman kung nakatakas ka sa pagkakataong to? Godmother. Xingling anong nangyari dito? Nung mag-isa lang ako sa bahay kanina, nakakita ako ng lalaki sa loob na pumasok para magnakaw. Nakita ko pang may hawak siyang patalim. Sa takot ko ay mabilis akong tumakas. Kung nahuli lang ako ng kaunti, Godmother, hindi mo na ako makikita pa. Ay nako, ayos lang yan, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot, Xingling. Wuchen magpadala ka agad ng mga tauhan para mag-inspeksyon sa bahay ni Xingling. Siguraduhin mong mahuhuli ang magnanakaw na yon. Sige. Ma, pero ngayon ay hindi ko na kayang bumalik doon at tumirang mag-isa. Pwede po ba akong makitira dito sa inyo ng ilang gabi? Hindi pwede. Ipapaayos ko na lang ang matutuluyan mo sa hotel sa ilalim ng Long Yu. Ang mga pasilidad at seguridad doon ay dekalidad. Pero natatakot akong tumira ng mag-isa. Godmother, natatakot talaga ako. Naku, itong si Xingling ay anak-anakan ko. Kung titira siya ng ilang gabi rito, ano namang masama doon? Sige na, ayos na ang lahat. May tao ba riyan? Ihatid si Xingling sa guest room para makapagpahinga. Godmother, ang bait mo talaga. Aray, ang sakit naman. Kuya Wuchen, parang wala na akong lakas para tumayo. Pwede mo ba akong alalayan? Kuya Wuchen, parang nilalagnat ako. Ang init ng buong katawan ko. Wala akong gaanong lakas. Alalayan mo naman ako. Kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Kuya Wuchen, pwede mo ba akong alalayan? Kuya Wuchen, hindi mo ba talaga alam na matagal na kitang gusto? Nandidiri ako sa'yo. Lumayas ka rito, bukas na bukas din. Sinlian, gising ka na pala? Pinupuntahan mo ba si Kuya Wuchen? Nasa business trip si Kuya Wuchen at nasa beauty salon naman si Ninang.
Alam mo ba? Lahat ng katulong sa pamilyang Jin ay tinanggal sa trabaho dahil sa'yo. Pero, nakatanggap naman sila ng malaking halaga bilang bayad. Pero paano na yan? Ang dami kong damit na walang maglalaba. Itong isang damit ko ay nagkakahalaga ng libo-libo. Masisira lang to kapag sinalang sa washing machine. Pero kung hahayaan lang na bumaho doon, walang mag-aasikaso. Uy, marunong ka bang maglaba? Bakit di mo ako turuan? Ah, sige. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Halika, sasamahan kita. Ayan, ito lang lahat. Uy, bakit mainit na tubig ang ginagamit mo? Ang mga damit kong ito, dapat sa malamig na tubig lang nilalabhan, kundi ay masisira ang mga ito. Pero taglamig ngayon. Anong problema kung taglamig? Sinlian, di ba mahirap lang kayo? Nagluluto ba kayo ng mainit na tubig para lang maglaba kapag taglamig? Kung hindi lang sana umalis ang mga katulong dito, at wala pang dumarating na mga bago, bakit naman kita pakikiusapang labhan ng mga damit ko? Magandang araw, Lord Jin. Kami ang pinakamagaling na service team sa industriyang ito. Alam na alam namin ang lahat tungkol sa pag-aalaga ng buntis. Sisiguraduhin naming hindi kayo mabibigo, pati na ang inyong asawa. Gampanan ang inyong mga tungkulin. Opo. Sandali lang. Ako ang inyong young mistress. Unang araw nyo ngayon sa trabaho, pero dahil aalis ako ngayon, bakasyon muna kayong lahat. Young mistress, bakit parang iba kayo sa litrato nyo sa files? Dahil ito sa pregnancy hormones ko, bawal bang tumaba? Sige na. Maaari na kayong umalis. Opo. Ganyan ang mga hakbang na gagawin. Pero parang hindi ko pa rin natututunan. Sinlian, pwede bang tulungan mo na lang akong labhan lahat to? Hay, sige. Sinlian, gutom na ako. Ipagluto mo naman ako. Hindi kasi malinis kumain sa labas. Masama ang pakiramdam ko. Ikaw na lang ang magluto. Pero hindi ako marunong magluto eh. Ayaw mo naman sigurong makita na masunog ang buong kusina, di ba? Sige na, Sinlian, pakiusap. Sigurado akong masarap ka magluto. Gusto kong matikman. Dali na. Gutom na talaga ako. Tutulungan na lang kita sa paghahanda. Kakain din naman si Yuan Yuan. Sige. Xingling, ang frozen na karne ay di dapat inilalagay sa mainit na mantika. Ang frozen na karne ay di dapat inilalagay sa mainit na mantika? Bakit di mo agad sinabi ang tungkol sa bagay na yan? Kung di lang ako nakatakbo agad, baka nasa ospital na ako ngayon, di ba? Ayan na nga, sinira mo na ang lahat. Ano pang kakainin natin ngayong tanghalian? Mommy, maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Masamang babae, inaaway mo ako. Ang ginagawa ni Mommy. Aba, ikaw na bata ka. Sinlian, wag mong sabihing iniisip mo talaga na ikaw at ang mahinang taong ito ang may-ari ng bahay na ito. Xingling, bakit mo naman nasasabi ang mga bagay na yan? Wag mo akong tawagin ng ganyan. Nandidiri ako. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa katunayan, kaninang umaga, may dumating na mga katulong, pero pinaalis ko silang lahat. Ano? Kung ganoon? Tama, ginagawa lang kitang utusan at pinaglalaruan. Pero ano namang pakialam mo? Hindi ba't mabait ka? Ang mga bagay na yan, siguradong dahil yan sa konsensya mo kaya mo ginagawa, di ba? Sayang naman, dito sa marangyang pamilyang ito, ang kabaitan mo ay magpapamukha lang sa iyong mahina at walang silbi. Mommy! Masamang babae, mabahang babae. Hinintay mo lang talagang umalis si Daddy at Lola para mabuli mo si Mommy eh. Ikaw na bata ka. Kung hindi lang dahil sa'yo, Kuya Wuchen, paano naging... Kahit na palagi mo akong maltratuhin ayos lang, pero di ko hahayaang saktan mo si Yuan Yuan. Ikaw. Sinlian, kahit na hindi mo ako gusto, hindi mo naman kailangang manakit at itulak ako. Anong nangyayari dito? Ninang, ako po ang may kasalanan.
Di ko alam na si Sinlian ay hindi ako gusto rito. Sana pala nag-hotel na lang ako. Hindi ganong tao si Xiaolian? May hindi lang ba kayo pagkakaunawaan? Lola, wag po kayong maniniwala sa masamang tita na ito. Sa mga sinasabi ng masamang tita, siya po ang nang-aapi kay Mommy. Yuan, pati ba ikaw ayaw sa akin? Ikaw. Hump, wag na nga. Buti na lang tinuruan ako ni Daddy na dapat laging may ebidensya. Aba, ikaw na bata ka. Huwag mo akong tawaging ganyan. Nakakadiri ka. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Sa totoo lang kaninang umaga may mga katulong na dumating, pero pinalayas ko silang lahat. Chen Xingling, ang lakas ng loob mong magsinungaling para lang saktan si Xiaolian. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Jin. Lumabas Ninang. ka. Mabuting bata, pasensya na at nahirapan ka. Kung alam ko lang na ganyan siya kasama, sana hindi ko na siya pinatira rito. Ma, hindi ko po kayo sinisisi. Tama po si Wuchen. Naging masyado akong mahina noon, pero nagdesisyon na ako na simula ngayon wala nang pwedeng mang-api sa akin. Sige, iyan ang manugang ng pamilyang Jin. Sasabihin ko na ngayon kay Wuchen na paalisin na agad si Chen Xingling. Chu Sinlian, kahit anong mangyari hindi kita titigilan. Xiaolian? Saan ang masakit sa'yo? Nagpunta ka na ba sa doktor? Nabalitaan ni Wu Chen na inaapi ka ni Chen Xingling, kaya agad niyang itinigil ang kanyang business trip at sumakay ng pribadong eroplano para makabalik agad. Ayos lang ako. Wuchen, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ako ang nagsabi sa kanya, Xiaolian, huwag kang mag-alala. Dito sa ating pamilyang Jin, walang kahit anong bagay, ang mas importante pa sa asawa at anak. Si Xiaolian? Balak ko sanang hintayin na maipanganak ang bata bago tayo magpakasal. Pero ngayon, gusto kong ipaalam sa buong mundo na ikaw at si Yuan ay sa akin lang na si Jin Wuchen. Sige. May gagawin ka ba dapat na importante? Wala naman. Siguradong naging abala ka dahil di ka natuloy sa biyahe. Magsusukat lang naman ako ng gown ngayong araw. Tsaka kasama ko naman si Mama, kaya na namin ang sarili namin. Gusto ko ring makita mo lang ako. Nasuot ang gown sa araw mismo ng kasal natin. Sige na, diba binigyan mo naman kami ng mga bodyguard? Tawagan mo ako agad kapag may kailangan ka. Huwag kang mag-alala. Maganda to. Kumusta po? Ako ang makeup artist na mag-aayos para sa pagsusukat ng makeup ng bride ngayong araw. Sige, magsimula na tayo. Maganda ito. Tingin ko maganda rin ang isang to. Subukan nating lahat mamaya ha? Sasagutin ko lang ang tawag na to. Sige po. Pumili ka ng mabuti. Chen Xingling, nasaan ang bata? Anong ginawa mo kay Yuan? Huwag kang mag-alala. Ligtas pa siya. Humihinga pa siya. Ano ba talagang kailangan mo? Chu Sinlian, inagaw mo ang lalaki ko? Sa tingin mo ano ang gagawin ko? Lord Jin, hindi pa rin po mahanap sina Young Mistress at Little Young Mistress. Saan naman kaya sila nagpunta? Bumaba lang ako para tumawag. Pag-akyat ko, wala na sila agad. Nandito pa ang cellphone ni Xiaolian. Ipakilos ang lahat ng tauhan para hanapin sila. Masusunod po. Xiaolian. Kumusta Kuya Wuchen? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Chen Xingling. Saan mo dinala sina Xiaolian at Yuan? Godmother, simula nang lumitaw ang babaeng ito sa buhay niyo, tinapos mo na pati ang relasyon natin. Ikaw at si Kuya Wuchen, pareho kayong walang puso. May kapal pa ang mukha mong isisi kay Xiaolian?
Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasamaan. Chen Zingling. Good mother, nasasaktan ka na ba para sa kaniya? Sige, bakit di ka magpatuloy sa pagsasalita? Nasaan kayo? Gusto mong malaman kung nasaan kami? Sige, pero dapat ay mag-isa ka lang napupunta. Kapag nalaman kong may kasama ka, alam mo ang mangyayari. Sige, hintayin mo ako. Wu Chen. Xiaolian, Yuan Yuan, sana ay ligtas kayo. Ay, bakit wala pa siya? Naiinip na ako sa paghihintay. Sabihin mo, uunahin ko ba ang masamang babaeng tulad mo? O ang maliit na batang ito? Panggulo lang ang batang ito? Mabuti pang tapusin ko na muna siya. Tumigil ka. Kuya Wu Chen, talagang pumunta ka? Masyado mo bang pinapahalagahan ang dalawang bruhang to? Pakawalan mo sila. Pakawalan? Sige. Pero, isa lang ang pwede mong piliin. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Kuya Wu Chen, hindi mo ba alam kung anong gusto ko? Gusto ko na mahalin mo ako. Akala ko noong una, habang buhay ka nang hindi magkakagusto sa kahit kanino, para sa ganung paraan ay mananatili ako sa tabi mo. Pero siya, ano bang lamang niya sa akin? Bakit siya ang nagustuhan mo? Dala niya ang anak ko. Kailanman ay di ako nagkagusto sa kanya. Naghihintay lang ako na maipanganak ang bata sa loob niya para gamitin ang cord blood para iligtas si Yuan Yuan. Talaga ba? Totoo, kaya pakawalan mo na sila. Kung ganon, pangako mo sa akin, si Chen Xingling lang ang pakakasalan mo. Sige, nangangako ako. Hindi, di ako naniniwala. Maliban na lang, kung hahalikan mo ako sa harap niya, sa harap ni Chu Xinlian. Sige. Wu Chen. Wu Chen, Wu Chen. Doktor, kumusta po si Wu Chen? Masyadong malaki ang sugat ng pasyente at noong dinala siya rito, masyadong marami na ang nawalang lakas sa kanya. Dagdag pa ang impeksyon sa sugat. Ginawa na namin ang lahat para masiguro na maayos ang lagay ng pasyente o kailangan pa nating tignan kung makakayanan niya ngayong gabi. Wu Chen. Akala ko sa mundong ito ay wala nang nagmamahal sa akin hanggang sa dumating ka at ibinigay sa akin si Yuan Yuan. Akala ko noon ay sapat na yon hanggang sa sinabi mong gusto mo ako, na ako lang ang gusto mo. Nagsisisi ako na hindi ako nakasagot sa'yo. Natatakot ako na baka hindi mo na marinig. Gusto kita. Maaari bang gumising ka na agad? Hindi pwedeng mawalan ng tatay si Yuan Yuan at hindi ko rin kayang mawala ka ulit. Wu Chen, gising ka na. Magkwento ka pa ng kaunti para mas mabilis akong gumaling. Wu Chen. Wu Chen. Naayos na ang tungkol kay Chen Xingling? Hindi na siya kailanman magpapakita sa harap ni na ate at Yuan Yuan. Xiaolian, kapag gumaling na ako, ibibigay ko sa iyo ang pinakaingranding kasal sa lungsod. Basta nandyan ka, kahit anong kasal ay ayos lang. Daddy, kailangan mong gumaling agad. Naghihintay si Yuan Yuan na maging flower boy sa kasal ni na Mami Daddy. Gagawin yan ni Daddy.